Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Kamusta anak? May improvement na ba? Napansin ko po tita, parang nagkakaroon na siya ng reaction tuwing may red cup ako. Parang kahit konting memory, meron pa rin. Talaga? That's a good sign. Pero nahihirapan na po ako. Parang ang bigat po sa dibdib tita. Alam kong mahirap anak, pero kaya natin to. Araw-araw nating ilalaban na hindi man fully bumalik pero kahit papaano, may maalala si Zoe. Sana nga po tita. Kasi araw-araw kong sinasabi sa sarili ko, kung mag-reset man ulit ang memory niya kinabukasan, pues ako, hindi. Meet Josh, 5 p.m., Lagoon. Josh? Sino kaya to? Ewan ko ba? Pero kahit paulit-ulit lang tong 5 p.m. sa isip ko, kahit hindi ko siya maalala, ni pangalan hindi ko maalala, kahit purpose. Pero bakit yung red cup, yun ang hindi mawala sa utak ko? Fast forward. Ilang days na rin nakalipas. Ay, nakakapagod pala pag yung taong gusto mo may reset button no? Pero kahit ganun, G pa rin ako. Siyempre siya na to I remember having a crush on Zoe kahit dati pa Ang weird pero after kong malaman na si Zoe yung nakakalaro ko nung bata, para akong high school na nagkaroon ng crush ulit. Destiny yun. Si Zoe na walang sawa kong kinikilala araw-araw. Si Zoe na kahit ilang beses mang kalimutan ang pangalan ko, ako hindi ko siya malilimutan. As usual, dito na naman kami sa bench. Kung nagsasalita lang siguro ang mga bagay, matagal na nagsalita tong mga bench. Na this is the same person and place na pinupuntahan namin araw-araw. Same time, same place, pero ibang Zoe na naman. Pero ako, walang bago, still the same. Hey, kanina ka pa here? Mukhang maaga ka ata ngayon Anong maaga? Josh? Nakasulat sa sticky note ko name mo Kaya, ayan. Hello. Hello din. So, ready ka na ba sa date natin today? Date? Wow Oo nga. Date to. Hindi ba dapat getting to know each other muna? Ang bilis naman ang pacing mo. To follow na lang yun. Tsaka di ko nga alam saan ka napulot ni tita. Malay ko ba kung kidnapper ka? Grabe siya. Picturean mo ako. Sige, send mo ko kay tita. Okay. So, saan tayo pupunta? Kape muna? Nagkakape ka? At kulit mo. Pero sige na nga. Mag-update lang ako kay tita. Di ka naman masamang tao, no? Masamang damo lang. Haha, tawa na ba ako? Dito tayo magde-date? Oo. Bakit? Ayaw mo? Naghanda ako ng simple setup sa sunken garden. Naglatag ako ng mat at nilabas yung mga hinanda kong kailangan. No. This is nice. Ano lang, parang kang old soul. Ang cute. Pwede. Pero ikaw ang goal ko. Inirapan niya lang ako. This is the Zoe I knew. Cute. Ito na po ang kape mo, mahal na prinsesa. Thank you, boss.
Nagtatawanan lang kami habang nagkakape. Pero yung chill, hindi siya yung awkward type. Goods na din kaysa magsungit siya. Hindi na namin namalayan yung oras, paggabi na rin pala. Wala akong ibang maisip na topic, kaya naman I asked the most cringe, snitch, and common question na pwedeng itanong sa babae. May boyfriend ka na ba? Wala naman, sa pagkakaalala ko. Ah, nice. Apply kasi sana ako. Baliw ka ba? Bahala ka nga dyan. Una na ako. Alam kong asar na asar siya ngayon sa sobrang pula ng pisngi niya. Pagtayo niya, agad ko siyang sinundan. Ihahatid ko na din pa uwi. Wait lang, Zoe. Bumalik din naman siya. Pero kita ko yung inis at pikon sa mukha niya. Buisit yun. Kakakilala ko lang sa kanya, abay mag-a-apply agad maging jowa ko. May something talaga sa presensya niya eh. Hindi ko alam kung dahil sa sticky note kong nabasa or dahil sa vibe niya. Pero he feels familiar. Safe, kumbaga. Parang matagal ko na siyang kilala pero wala akong matandaan. Alam mo, minsan parang nananaginip ako. May nag-aabot sa akin ng kape. Red cup. Tapos, nakaupo kami sa bench. Parang ganito. Baka ako talaga yun. Ikaw ata talaga. Gusto mong umuwi na? Medyo gabi na rin eh. Oo, sana. Pwede ba? Pwede mo ba akong ihatid? Oo naman. Lagi naman. Ha? Pwede bang... Ano? Delikado na kasi madilim na. Pwede bang hawakan kita sa kahit sa bag lang? Or sa balikat? Or kapit ka na lang sa akin? Tumada moves ka pa. Baka mas delikado ka pa kaysa sa dilim. Pero pumayag din naman siya. Sa strap ng bag ko siya humawak. Josh, Totoo bang everyday mo akong nakakasama? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Parang ang weird kasi. Kahit di kita maalala, ang gaan ng loob ko sa'yo. Parang kahit ilang beses ko mang makalimutan, gusto kitang kilalanin ulit, ganon. Wait lang. Paano mo nalaman? Ang alin? Yung condition ko? Yup. Kaninang umaga kasi narinig kong nag-uusap si Tita May and yung doktor ko about my condition. I'm so sorry, Zoe. It's okay. Feeling ko nga ito na yung pinakamagandang nangyari sa akin. Bakit mo naman nasabi yan? Ayaw mo bang maging okay ulit? Gusto naman. Gustong gusto. Pero gusto ko lang ding mabuhay lang. Alam mo yun? Kasi I always tend to survive every day nang nakakalimutan ko na how to live my life. Even if after this day, magre-reset lang ulit yung memories mo? Yeah, selfish man, pero oo. Zoe? Hmm? Wala. Wala lang. Gusto ko lang din na ganito. Kahit alam kong ngayon mo lang tumaalala lahat. Baka weird mo. Alam ko. Malapit na kami sa bahay nila Zoe. Patapos na naman yung araw. Makakalimutan na naman niya lahat bukas. Alam mo, minsan, gusto ko lang isulat to lahat. Anong to? Lahat ng nangyayari sa atin. Parang kwento. Parang pelikula. Tapos, 100 times, I choose you yung title, no? Oo. Paano mo alam? Hindi nga. Corny naman ang title na naisip mo. Pero ikaw bida. Ikaw leading man. Habang nagtatawanan kami, bigla na lang may humarurot na sasakyan sa gilid namin. Josh!
Zoe! Halos masagi kami nung mabilis na sasakyan. Dumaan na parang wala lang. Zoe, okay ka lang? Wait lang. Ang sakit ng ulo ko. Parang nakita ko na tong eksenang to. Ha? Wait. Hey, UV 138? Ano? Yun yung plate number no. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.